Paano ba? 8 tips para mabuntis ng mabilis. Kung matagal na kayong sumusubok, mabuntis, panoorin ang video na ito para sa 8 tips na maaring makatulong sa'yo. Tip number 1, kumonsulta sa isang doktor. Bago kayo sumubok ng iba't ibang paraan para mabuntis, makabubuti kung magpatingin muna kayo sa isang OB-GYN o eksperto sa infertility. Kasi baka nood kayo ng nood ng mga YouTube videos tulad nito, pero hindi nyo naman talaga malalaman kung ano ang problema, kung ba't hindi kayo magkaanak, hanggat hindi kayo nagpupunta sa doktor. Para ma-save yung time and yung effort ninyo, kumonsulta na kayo sa isang doktor. Dito ninyo malalaman kung ano mga dapat nyong ayusin sa inyong katawan para lumaki ang tsansa ninyong makabuo. Nirerekomenda ng doktor na hindi lang ang babae ang kokonsulta sa doktor, kundi pati na rin ang lalaki para malaman nila kaagad kung ano ang mga hakbang na dapat nilang gawin. Minsan kasi, no, although wala namang sisihan, minsan ang problema ay doon sa babae. Minsan ang problema ay doon sa lalaki. Minsan ang problema ay edad. Minsan naman ang problema ay hindi nyo lang alam yung cycle ninyo, kung kailan nag-ovulate yung babae, etc. etc. Kaya para maging mas madali, ang una talagang tip, best tip ever is kumonsulta sa isang doktor. Tip number 2, i-monitor ang iyong ovulation cycle. Ang mga babae, meron kasing ovulation cycle na sinusunod. Sa ovulation cycle na yon, meron tayong fertility window kung kailan tayo ay naglalabas ng mga itlog sa fallopian tube. Kapag dito tayo nagkaroon ng intimate act with our partner, ito yung chance talaga na mabubuntis tayo. Pero in any other part of the period, hindi talaga tayo mabubuntis. Kaya importanteng alam nyo kailan ba itong fertility window na ito. Ito ang kailangan tandaan para malaman ang pinakamagandang araw na makipagtalik sa iyong partner. Mas madali para sa mga babaeng may regular cycle na malaman o mataon ang kanilang fertility period. Kaya napaka-importante na kumonsulta sa isang doktor para matulungan kanyang gawing regular ang iyong cycle at matukoy kung kailan ka nag-ovulate. Kasi kung irregular ang iyong cycle bilang babae, isa na ito sa mga challenges mo. O di kaya nasa 40s ka na, palapit ka na ng menopause, talagang kailangan mo ng kumonsulta ng doktor dahil baka nag-iba na rin ang cycle at ovulation period mo. Tapos, isa pang tip ko sa inyo is dapat meron kayong app nung partner ninyo. Kasi mahirap na isinasaulo nyo lang ang period ninyo. Meron na ngayon yung mga period and ovulation tracker na mga app, libre lang naman ang mga ito, i-download nyo para malaman nyo kung kailan ang susunod yung fertile window at makapag-set pa nga ng alarms sa inyong cellphone para rito. Tip number 3, panatilihing malusog ang iyong katawan. Napakaimportante ng pagkakaroon ng malusog at magandang pangangatawan kung gusto niyong manganak. Ito ay magagawa sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansyang pagkain, iwasan ang pagkain ng junk food at mga inuming may caffeine. Sa halip ay uminom ng maraming tubig. Ugaliin rin ang mag-ehersisyo para mapanatiling tama ang iyong timbang. Ang pagbabawas ng timbang ay nakatutulong para tumaas ang tsansa mong magbuntis. So kung mataas ang iyong timbang, medyo chubby ka, maliban sa mahihirapan ka kung mabuntis ka at manganganak ka na, it also causes challenges kasi posibleng meron kang PCOS or polycystic ovarian syndrome na siyang nagpapahirap para makabuo kayo. Kaya maganda talaga magkonsulta sa isang doktor kasi dito nyo malalaman ano ba yung mga kailangan mong baguhin sa lifestyle habits mo para ma-increase ang chances na magkaanak kayong dalawa. Tip number 4, iwasan ang bisyo. Kung nais makabuo agad, marapat lang natigilan ang masasamang bisyo tulad ng pag-inom ng alak, paninigarilyo, at lalo na ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Makikita sa sigarilyo ang mga delikadong kemikal na nicotine at carbon monoxide na nagpapababa sa dami ng itlog ng babae at nagpapahina rin ng semilya ng lalaki. At maliban dyan, generally speaking, hindi talaga to maganda para sa iyong kalusugan, kaya mas maganda iwasan mo na ito anyway
Kapag ikaw rin naman ay nabuntis, kailangan mo rin naman tong itigil ang pag-inom ng alak at ang paninigarilyo kung ayaw mong ma-damage si baby. Kaya sa ngayon pa lang ay bago-baguhin mo na ang lifestyle mo. Tip number 5, iwasan ang stress. Isa sa mga unang pinapayo ng doktor sa kanyang pasyenteng gustong magkaanak ay ang magpahinga. Napatunayan na kasi ito sa iba pang mga pasyente na ang stress na babae ay mas nahihirapang makabuo. Makatutulong sa inyo mag-asawang magpahinga, magbakasyon at alisin sa isip ang mga negatibong bagay at ang pressure na mabuntis. Huwag masyadong stress ang iyong sarili. Kung gagawin ninyo ni Mister ang mga bagay na ito, siguradong mas mag improve ang iyong pangangatawan at hopefully tumaas ang tsansa ninyong magkaanak. Tip number 6. Kung gumagamit ng birth control, itigil na ito pagkaubos ng isang pack. Kung kayo ay gumagamit pa rin ng birth control at nagdesisyon kayong mabuntis, dapat nyo nang itigil ito. Subalit hindi nirerekomenda ng doktor na itigil ang paggamit ng birth control pill sa kalagitnaan ng iyong cycle. Dahil makakagulo ito sa iyong regular na schedule at baka mas lalo kang mahirapan malaman kung kailan ka na mag-ovulate. Kaya ubusin yung pack and then 'wag na kayong umulit next month para nang sa gayon, hindi na kokontrolin or mapipigilan ang pagbuntis mo. Tip number 7. Makipagtalik 6 na araw bago ang iyong ovulation period. Isang mabuting paraan para makasigurong hindi kayo lalampas sa iyong ovulation period, makipagtalik ng mas madalas. Siyempre, katutuwa to ng mga mister nyo. Ang pakikipagtalik o ang physical intimacy 6 na araw bago ang predicted ovulation period ay makakatulong na palakihin ang posibilidad ng inyong pagbubuntis. Kung 30 days ang cycle mo, nagsisimula ang fertile period ng mga day 12 to day 18 ng iyong cycle. But again, lahat ng details na ito is better discussed with your OB/GYN or doctor. Pero hindi naman makakasama kung dadalasan nyo ang physical intimacy with your partner. Tip number 8. Suriing mabuti ang mga produktong ginagamit. Kung gumagamit ng mga produkto bago o habang nakikipagtalik, alamin kung ano ang mga nilalaman ng mga produktong ito. Halimbawa, kung gumagamit kayo ng pampadulas, suriing mabuti baka meron tong spermicide o wala. May mga pampadulas kasi na pumapatay sa semilya ng lalaki at nakakabawas ng posibilidad na kayo ay magbuntis. Kaya double check and obviously no, common sense naman kung gusto yung mabuntis, edi wag nang gumamit ng mga condom at ng birth control pills. Yan. So sana ay nakatulong ang 8 tips na ito and hopefully mabuntis na kayo soon. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests, shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.